Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay nasa ika-13 kabanata na tayo ng mga bilang at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ang kwentong ito o ang kabanatang ito ay napaka-importante at kritikal. Ang bunga ng sitwasyon na ito ay mahalaga dahil dito natin makikita kung paano nga ba ang magiging kahihinatnan ng Israel sa libro ng mga bilang. Mula chapter 1 hanggang 30, makikita natin na ito ay parang sobra-sobrang kwento lamang. Mula chapter 1 hanggang 20 ay halos paulit-ulit lamang ang mga nakasulat. Kung kaya naman ang kabanatang ito, ang kabanatang 13 ay napakahalaga. Ang pamagat nito ay pagandaan ng puso at sundin ng Panginoon ng may pananampalataya. Hindi lamang mga leader ang kailangang maghanda para sa Panginoon. Kung hindi handa ang mga leader ay maaaring magkaroon ng hindi magandang pamumuno sa mga tao. Kung tutuusin, lahat tayo ay kailangan maghanda. Kailangan nating pangalagaan ang ating espiritual na buhay. Kung hindi, ay hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Tulad ng nasabi sa Hebreyo, kung hindi tayo handa, hindi natin makakapiling ang Panginoon. Sa unang talata, mula verse 1 hanggang 25, dito natin makikita ang kahalagahan ng pananampalataya. Para sa mga Israelita, nang sila'y umabot ng 430 na taon ay nilisan nila ang Ehipto saka sila pumunta sa Parang o sa Ilang. Sila ay pumunta patungo sa plano ng Panginoon. Ang mga Israelita ay nasa Ilang ng 430 na araw. 430 araw. Sa ikalawang taon at ikalawang buwan ay umalis sila sa paanan ng Sinai. Kung tutuusin, sa isang taon ay mayroong 360 na araw. Kaya naman masasabi natin na ang kabuuan ay 410 silang namalagi sa Ilang. Ngunit kung talagang papansinin, ang dapat na bilang na araw na lamang upang sila'y makarating sa lupang pangako ay dapat na 12 araw lamang. Sabi sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moses, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Ang dalawang verses na ito ay napaka-espesyal. Para saan nga ba ang espiyang pinapadala ng Panginoon? Ang mga ito ay para sa mga Israelita. Hindi kailangan ng Diyos ang pag-iespiyang ito, ngunit kailangan ito ng mga Israelita.
Ngunit bakit nababasa natin dito na si Yahweh mismo ang nagsabi na magpadala si Moses ng mga espiya? Kung tutuusin ay makikita din natin ito sa Deuteronomy. At nabanggit din doon na kailangan ng espiya sa lupa. Kung kaya naman dito sa Numbers 13, makikita natin na hinayaan ng Panginoon na sila'y magpadala ng mga espiya sa Kanaan. Sa kabuuan ay tao ang may kagustuhan ng pag-espiya. Ito ay paraan ng tao, ito ay paraan ng mga Israelita. Ang pag-iespiyang ito ay mula sa pagrarason at sariling pag-intindi ng mga tao. Para sa kanila ay magiging magaan ang loob nila kung magpapadala sila ng mga espiya sa Kanaan. Ang pag-iespiyang ito ay matibay na dahilan o matibang ebidensya na kulang sa pananampalataya ang mga Israelita o mga tao. Kung kaya naman masasabi natin ang pag-iespiyang ito ay kawalan ng pananampalataya. At ang kawalan ng pananampalataya ay magtitigil ng kalooban ng Panginoon, ay maaaring maging dahilan para matigil ang kalooban ng Panginoon. Dahil sa pag-iespiyang ito, napansin natin na umabot ng 40 taon ang mga Israelita sa ilang. Dahil sa pag-iespiyang ito o sa kawalan ng pananampalataya ay nanatili sila sa ilang ng kung ilan pang taon. Kung mapapansin natin sa buong Biblia, sa pagpapadala ng espiya ay walang magandang kahihinatnan. Maging sa nangyari kay Joshua, hindi rin na maging maganda ang kahihinatnan, ngunit dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, kaya ito ay naging matagumpay. Sa libro ng mga hukom, ganun din, hindi naging maganda ang kahihinatnan o bunga ng pag-espiya. Sa verse 2 ay sinabi ng Panginoon kay Moses na siya'y pumili ng mga kinikilalang puno ng bawat lipi upang sila'y isugo na mag-espiya sa Kanaan. Kung mapapansin natin sa mga nakaraang chapter, Diyos mismo ang pumili ng mga leader. Ngunit dito sa chapter 13, si Moses mismo ang pumili. O kaya ang mga tao mismo ang dapat na magbigay ng rekomendasyon kung sino ang gusto nilang maging leader. Ang mga leader na napili dito o ang mga pinuno na napili dito ay pamimili ng tao at hindi ng Panginoon. Kung intindihin natin mabuti, hinayaan na lamang ng Panginoon ang mga tao na gawin kung ano ang nais nila, maging ang pamimili ng mga pinuno. Mababasa natin dito ang mga pangalan ng mga napili. Sa verse 4, ganoon nga ang ginawa ni Moses, kaya't mula sa ilang ng parang isinugo niya mga sumusunod na pinuno upang magmanman. Nandun si Samua at Safat at ang iba pang mga pinuno.
pagdating sa tao ay napaka-espesyal ang ganitong pagkakatawag. Maaaring nang sila'y pinakilala ay sila'y pinapalakpakan at sila'y tinitiningala. Maaaring ang mga pinunong ito ay napakasaya na sila ang napili o sila ang nairekomenda ng mga tao. Pagdating sa mga Israelita, ang mga pinunong ito ay napaka-importante dahil sila ang mga napiling pinuno ng bawat tribo. Naniniwala akong lahat sila ay mayroong mga anak at mayroon ding mga asawa. Maaring sila'y tuwang-tuwa ng mga taong ito ang haligi ng kanilang tahanan ang napili bilang pinuno. Ngunit sa higit pa nating pag-aaral ng chapter na ito, makikita natin kung gaano nga ba kalaking problema ang pamimili ng mga pinunong ito. Ang pagtawag sa kanila, kung mapapansin natin, ay nagsisimula ay naitala ng magkakasunod-sunod ayon sa kanilang kapanganakan. Ngunit ibang-iba ito sa kung paano naitala ang mga pinuno sa mga nakaraang chapter. Kung pagbubulay-bulayan natin, ang pagkakatala ng mga tribo sa chapter 13 ay naisulat lamang ng ayon sa pisikal na pag-intindi at hindi espiritual na pag-iintindi. Dito makikita natin na talagang tao ang may desisyon ng pag-eespiya at tao ang may desisyon ng pamimili maging ng mga pinuno. Ito ay matibay na ebidensya ng kanilang kawalan ng pananampalataya sa Panginoon at higit lamang na pagsunod sa kanilang nais. Matapos ang 40 araw ay bumalik sila mula sa pag-eespiya. Mahaba ang naging paglalakbay ng mga espiyang ito. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol ay kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng 2 tao. Dito ay nakakuha sila ng ubas na malalaki. Kung kaya naman kailangang 2 tao pa ang magbuhat nito. Mula 26 hanggang 33. Bababasa natin dito ang parehong pag-eespiya, ngunit pagkakaiba ng ideya pagdating sa kanilang paglalakbay. Ibang-iba ang kanilang pagsagot at ang kanilang pagtingin sa pag-eespiya. Maaaring nakakita ang mga espiya ng parehong mga bagay nang sila'y pumunta sa Kanaan, ngunit magkakaiba sila ng pakiramdam o ideya tungkol dito. Sa verse 27, sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon ay ang ubas na yon.
Totoo ang sinabi ng Panginoon na ang lupa ng Kanaan ay puno ng mga makakain at ng maraming bagay. Ngunit sa verse 28, sinabi doon, malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Nakita ng mga espiya na tama ang sinabi ng Panginoon. Ngunit nakita din nila ang mga taong nakarita doon. Totoong malalaki ang mga nakatira sa lungsod na iyon. Ngunit, kung babasahin nating mabuti ang naging pagsagot ng ilang mga espiya, ay puno ito ng negatibong emosyon, puno ito ng negatibong pananalita. Napaka-negatibo ng perspektibong mayroon ang ilan sa mga espiya. At yun ang naging problema. Kaya naman sa verse 30 ay pinatahimik sila ni Caleb. At sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-akasaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Makikita natin dito na napakatapang ni Caleb. Naniniwala ako na naging ganito na lang ang pagbulalas ni Caleb dahil sa paulit-ulit niyang pagrinig sa iba niyang mga kasama kung gaano kanegatibo ang kanilang pagtingin sa lugar ng Kanaan. Dito ay makikita natin ang pagkakaiba ni Caleb sa iba pang mga espiya. Ang ibang mga espiya ang mga espiya ay pare-parehong bagay ang kanilang nakita sa Kanaan, ngunit magkakaiba sila ng perspektibo o pagtingin pagdating dito. Maaari nating isipin na sa kanilang paglalakbay ay maaaring umiiling si Caleb at Joshua dahil sa pagrereklamo ng mga kasama nilang espiya. Kahit sino naman, kung ikaw ay napapalibutan ng ganitong mga reklamador sa loob ng 40 araw, paniguradong mapapagod ka rin, kung kaya naman naging ganito na lang ang pagsagot ni Caleb. Sa verse 30, mababasa natin na naging matapang si Caleb sa pagsabi na lusubin na ang Kanaan. Tulad ni Caleb, naway maging matapang din tayo. Naway higit nating makita ang kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon kahit pa napaka-negatibo ng ating paligid o kahit pa napaka-negatibo ng ating mga naririnig sa mga taong nakapaligid sa atin. Tulad ni Caleb, kailangan nating panghawakan kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon.
makita man natin na napakalaki ng maaari nating kaharapin, katulad ng kung paanong sila Caleb ay maaaring kumaharap sa mga higanteng mga kalaban, ay dapat nandun pa rin ang pananampalataya sa Panginoon. So verse 31, ngunit sumagot ang mga espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Mas malakas sila kaysa sa atin. Paulit-ulit na sinabi ng mga espiya na mas malaki ang mga tao sa Kanaan. At naroon ang kanilang pakiramdam na sila'y magagapi lamang o matatalo ng mga ito. Ang pag-iisip na ito ay masyadong makamundo. Dahil ito'y pagtingin sa laban na laban lamang nila at hindi kasama ang Panginoon. So verse 32, hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupang pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Yun ang sabi ng ibang mga espiya. Dito natin makikita na pareho ang nabanggit sa verse 28 at 33. Kanilang binibigyang diin ang mga anak ni Anak, mga higante, mga malalaking tao, mga nakakatakot na tao. Makikita natin dito na ang 10 iba pang mga espiya ay nakatingin lamang sa pisikal na aspeto ng kanilang sitwasyon. Sa kanilang pagsasalita ay puro negatibo lamang ang lumalabas sa kanilang bibig. Ganito din pagdating sa atin. Maaaring sa higit nating pagpopokus sa pisikal na aspeto ng buhay ay mas madami ang pagrereklamong binibigay natin. Sa kanilang higit na pagpopokus sa mga anak ni Anak ay higit lamang nilang nakikita kung gaano ba katakot-takot ang mga taong ito or kung gaano sila katindi or kalaki. Naroon ang kanilang pagbibigay diin na para lamang silang mga tipaklong kumpara sa mga taong ito. Kung mapapansin natin ay ito'y pagmamalabis lamang. Ang sinabi ng mga espiya ay pagmamalabis. Mababa ang kanilang pagtingin sa kanilang mga sarili. Ang mga sinabi ng mga espiya ay pagmamalabis lamang pagdating sa buong sitwasyon. Napaka-negatibo at nagdulot lamang ng negatibong resulta. Dito natin makikita kung gaano kapangit ang magiging kahihinatnan kung nakatuon lamang tayo sa ating sariling paniniwala. Dahil sa pagrereklamo nilang ito ay naparusahan sila. Kung babasahin natin mabuti ang Biblia, makikita natin kung paanong
Hindi nakarating sa lupang pangako ang mga espiyang ito, maging ang henerasyon na sumunod sa kanila. Sila'y nakatingin lamang sa pisikal na aspeto at hindi nananampalataya sa Panginoon. Kung kaya naman, ang ating mensahe ngayon ay kailangan nating ihanda ang ating mga sarili. Si Joshua at Caleb ay mayroong pananampalataya sa Panginoon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maging ang mga kasama nila ay may parehong pananampalataya. Kailangan nating siyasatin ang ating mga puso kung tunay bang mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon. Huwag tayong mag-focus sa kung ano man ang mga sinasabi ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga negatibong sinasabi ng ibang tao. Maaring madami tayong naririnig, ngunit kailangan nating manumbalik sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Higit dapat tayong dumepende sa Panginoon at sa Kanya manalangin. Siguraduhin natin na sa ating pagsunod ay makakapasok tayo sa kalooban ng Panginoon. Kung babasahin nating mabuti sa buong paglalakbay ng Israel, mula sa 600,000 na katao ay dalawang tao lamang ang hinayaan ng Panginoon na makapasok sa lupang pangako. Dito natin maiintindihan na napakahalaga na ating ihanda ang ating buhay, lalong-lalo na sa pagsunod sa Panginoon. Lahat tayo ay maaaring makapasok sa pangako ng Panginoon o sa kalooban ng Panginoon. Kailangan lamang nating sumunod sa Kanya ng may buong pananampalataya at patuloy na maniwala sa Kanyang mga pangako at kapangyarihan. Naway tulungan tayo ng Panginoon na mag-focus sa Kanya. Naway tulungan tayo ng Panginoon na higit nating makita ang Kanyang kalooban.
Hallelujah! Pinapasalamatan ka namin dahil ikaw ang siyang lumalaban para sa amin. Maraming salamat sa iyong pangako, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga pangako. Panginoon, pinupuri ka namin at aming hinihingi na naway palawakin mo pa ang aming mga pananampalataya. May mga pagkakataon, Panginoon, na nawawalan kami ng paniniwala at pananampalataya sa iyo. May mga pagkakataon na nais naming magkaroon ng seguridad at kami nakatingin lamang sa mga pisikal na bagay. May mga pagkakataon na mababa ang aming pananampalataya at madalas ay wala. Gamitin natin ang oras na ito upang siyasatin ang ating mga puso at hayaang liwanagan tayo ng Panginoon kung kamusta nga ba ang ating pananampalataya sa Kanya. Panginoon, patawarin mo po ako. Sa aking pag-aalala kung paano mo ako ginabayan, aminado akong may mga pagkakataon na napakababa ng pananampalataya ko sa iyo. Madalas ay umaasa lamang ako sa aking sarili, umaasa lamang ako sa kung anong aking nakikita, at wala akong pananampalataya sa iyo. Madalas ay iniisip ko na napaka-imposible ng mga bagay-bagay, kung kaya naman plano ako ng plano. May mga pagkakataon na sinisigurado ko muna na maayos ang lahat imbes na magtiwala sa iyo. Panginoon, patawarin mo ako. Lagi kong iniisip na napakagaling ko at napakagaling kong magplano. Lagi kong iniisip na sa aking pagpaplano, ang pagpaplano kong ito ay dahil lamang sa kawalan ko ng pananampalataya sa iyo. Ngunit ngayon ay pinapakita mo sa akin na higit dapat akong magtiwala sa iyo. Higit dapat akong maniwala sa iyo. May mga pagkakataon na nagpaplano lamang ako dahil nais kong bigyan ng seguridad ang aking sarili. Ang mga paghahandang ito ay nagbibigay lamang ng kapaguran sa akin dahil ginagawa ko ito ng walang pananampalataya sa iyo. Naway patawarin mo ako, O Diyos. Patawarin mo ako kung ako'y tumutugon sa iyo ng walang pananampalataya. Ginagamit ko lamang ang aking sariling pag-iisip at sariling pagrarason. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking pagkukulang.
Panginoon, kami dumudulog sa iyo. Sa aming pagbabasa ng chapter na ito, nakita namin kung paano ang dapat sanang magandang paglalakbay ay nagdulot lamang ng kamatayan. Madalas ay nakatingin lamang kami sa kung anong nakikita ng aming mga pisikal na mata. Wala kaming pananampalataya. Naway patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagkukulang. Madalas sa buhay namin ay nakatingin lamang kami sa pisikal na aspeto. Kung kaya naman ikay aming nakakalimutan. May mga pagkakataon na kami iyong ginagabayan, ngunit higit lamang naming nakikita ang mga problema sa paligid. Panginoon, madalas ay labis lamang kaming nakakalimot ng iyong kabutihan. Kung kaya naman ginagamit namin ang aming pisikal na kalakasan, ang aming pisikal na abilidad upang solusyonan ang mga problema. Dahil dito'y wala kaming pananampalataya sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung higit kaming nakatingin sa mga problema, sa gawa ng kaaway, imbes na tumingin sa iyo at sa iyong kabutihan. Panginoon, napakaliit namin, kami ay limitado. At pinapalala lamang namin ito dahil sa uri ng perspektibo o pag-iisip na mayroon kami. Ngunit sa oras na ito, Panginoon, ay aming kinikilala ang iyong kadakilaan. Aming kinikilala, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang may magagandang plano, kalooban at pangako para sa amin. Kung kaya naman naway tanggalin mo, Panginoon, ang bawat negatibong pag-iisip at negatibong pagtingin sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumingin lamang sa iyong kabutihan at sa iyong mga pangako. Alam namin, Panginoon, na ang mga pangakong ito ay iyong tutuparin. Aming sinusuko ang aming mga buhay at kahinaan sa iyo. Sa aming buhay ay marami kaming paraan ng pag-eespiya. Madalas kaming nakaasa sa aming sariling pag-iisip at sariling kalakasan. Ngunit ngayon humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa aming pagkukulang at maging sa aming pagmamalabis. Tulad ng mga espiya o tulad ng mga Israelita, nakalimutan nila kung gaano kabuti ang Panginoon, nakalimutan nila kung gaano kabuti ang Panginoon pagdating sa pagbibigay ng probisyon sa kanila. Ngunit ngayon, tayo ay dudulog sa Panginoon at aming pinoproklama ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Naway maging tulad tayo ni Caleb at Joshua. Sabihin natin sa Panginoon kung gaano natin kanais na manampalataya sa Kanya. Gamitin natin ang oras na ito na balikan ang kabutihan ng Panginoon at iproklama natin kung gaano nga ba siya naging kabuti sa ating buhay. Ating ideklara ang kanyang kabutihan sa ating buhay at maging sa iglesyang ito.
ating ipanalangin ang ating mga puso. At ating ipanalangin ang bawat nating naririnig. Ating ipanalangin ang bawat nating nakikita. Lalong-lalo na kung paano natin tignan ang mga sitwasyon, naway maging mas maingat tayo. Sa verse 30, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon, lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Determinado si Caleb na sundin ang Panginoon at ang Panginoon ay masaya dahil sa ginawang ito ni Caleb. Naway magkaroon tayo ng pananampalataya na tulad ni Caleb. Ating idalangin sa Panginoon na naway bigyan niya tayo ng ganitong uri ng pananampalataya upang ating mapagtanggumpayan ang bawat nating takot, ang bawat nating pagdududa. Naway bigyan tayo ng Panginoon ng higit pang pananampalataya at tayo ay kanyang ihanda. At nang makita natin ang kalooban ng Panginoon, makita natin kung ano nga ba ang nais ng Panginoon. Lagay natin ang ating mga kamay sa ating mga puso. At hingin natin sa Panginoon na tayo ay kanyang tulungan sa ating pagsunod sa Kanya. Hingin natin ang paggabay ng Panginoon na manatili lamang tayo sa loob ng kanyang kalooban at hindi mawala. Panginoon, Ikaw lamang ang siyang aming tinitingala at tinitingnan. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-focus lamang sa iyo at hindi sa mga problema o sa mga negatibong bagay na nakapaligid sa amin. Panginoon, tanggalin mo sa amin ang higit na pag-alala
pag-asa o higit na paniniwala sa kung ano bang nakikita ng aming mga mata. Ngunit tulungan mo kami, Panginoon, na higit na manampalataya sa iyo. Naway magkaroon kami ng 100% pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng 100% pagtitiwala sa iyo. Mga kapatid, naway maging henerasyon tayo ng puno ng pananampalataya. Akin lamang naalala ng mga panahon na tayo nasa North Point Pier pa lamang. Sa mga panahon na iyon ay tayo ay nagbabayad ng renta at napakaingay sa lugar na iyon. Ngunit dahil sa pananampalataya na mayroon tayo sa Panginoon ay nagawa nating magkaroon ng iglesia sa lugar na iyon. At tuwing nagkakaroon tayo ng service doon ay hindi natin naririnig ang kaingayan sa paligid. At nang lumago ang simbahang ito ay hindi na tayo makapanatili sa North Point Pier. At tinulungan tayo ng Panginoon na gamitin ang isang Chinese restaurant upang doon magkaroon ng service. May mga pagkakataon na napaisip kami na napaka-imposible na manatili sa lugar na iyon. Ngunit ngayon nakikita natin kung paano tinutulungan tayo ng Panginoon na lumago at magkaroon ng sariling simbahan. Sa araw na ito ay kasama natin ang mga Levite teachers na magiging mga guro sa ating itatayong primary school. Makikita natin kung paanong pinalalago sila ng Panginoon at kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, maging sa simbahang ito ay mayroon na tayong sariling kindergarten at magkakaroon na rin ng sariling primary school. May mga pagkakataon na tinitignan natin ito na mukhang napaka-imposible, ngunit patuloy tayong nananampalataya sa Panginoon na siya ang magtatatag ng eskwelahang ito. Ating ipanalangin ang ating mga Levite teachers. Ating ipanalangin ang bawat isa. Ating ipanalangin maging ang primary school na itatayo
Alam natin na ito ay pangako ng Panginoon at plano ng Panginoon para sa iglesyang ito. May mga pagkakataon na may mga problemang nakapaligid, ngunit patuloy tayong mananampalataya sa Panginoon at hindi tayo matatakot. Alam natin na Diyos mismo ang siyang magpapalakas sa simbahang ito at sa mga taong ito. Kahit sa mga panahon na tila walang daan palabas sa mga problemang ito, patuloy tayong mag-focus sa Panginoon, patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. Panginoon, kami iyong tulungan. Panginoon, naway tulungan mo ang mga Levite teacher na ito at patuloy mo silang palakasin at bigyan ng matatag na pananampalataya. Panginoon, naway maging henerasyon kami na mayroong malakas ng pananampalataya sa iyo. Naway mapangyari ang iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong lahat ng papuri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ating tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang bawat isa. Alam namin, Panginoon, na ang aming mga pananampalataya ay magiging matatag at patuloy na lalago. Sa pangalan ni Jesus. Naway magkaroon ng lahat ng pusong handang sumunod at handang lumakad sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen.